pagkatapos to. But I hope no one will sleep and let's listen to the Word of God this afternoon. No? Salamat din ako, nandito si Jenna. No, si Jenna, kasama natin si Jenna. Salamat sa Panginoon. May mga nag-promise sa akin na pupunta ngayong hapon pero wala eh. No, di naman natin pwedeng pilitin, Brother Aaron, no? Pero magpatuloy po tayo sa ating pinag-usapan kaninang umaga na sa salita ng Panginoon na ating pinag-aralan. Alam nyo, nahihirapan akong baguhin yung, kasi hindi dapat pinag-usapan eh, kundi pinag-aralan natin sa salita ng Panginoon. No? As we are studying the Word of God, I hope we are eager also to do this on our own, no? Sa ating kanya-kanyang tahanan, sa ating kanya-kanyang bahay. You know, really, Satan is working double time. Alam nyo ba yon? No? Dapat malaman at maintindihan natin that Satan is working double time. Kung gaano siya kumikilos dati, lalong binibilisan niya ang pagkilos niya ngayon sapagkat nalalapit na ang pagbalik ng Panginoon. No? Naway din sa ating isipan, huwag nating tanggalin. Parang isipin natin, siguro si Tatay Lando nung bata pa siya at kakaligtas lang, narinig niya na yung mga katagang babalik na ang Panginoon. No? Wala pa rin. Pero it is guaranteed that God will return. No? Kahit gaano katagal. And you know, kaya tinatagalan ng Panginoon ang kanyang pagbalik. It is written in the book of the Lord, no? Salita ng Panginoon in the Bible that let us not count daw slackness ang pagbalik ng Panginoon. But because sa pagtari ng hindi pa pagbalik ng Panginoon, no, that all should come to repentance. Na gusto ng Panginoon, wala ni isang tao ang malalaglag sa impyerno. Ngunit, kaya hindi natin alam kung kailan talaga ang pagbalik ng Panginoon, though the signs of the times are here. Pero one thing is for sure, babalik siya, at kaya hindi lang siya bumabalik dahil gusto niya na ang lahat ng tao ay makapakinig ng salita ng Panginoon at walang tao na hindi makakaalam ng kaligtasan. No, sapagkat ito ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Huwag nating tanggalin na every time that devil will tempt us. Alam nyo, may mga temptation ang Satan. No? Kahit saan yan, andyan ang temptasyon ng Diablo. Noong nakaraan lang, sa inisira namin ni Brother Marlon, sa may perya, tinanong ko siya, Ate, pag namatay tayo ngayon, parang nagulat siya, no? Grabe, mamatay agad. Sabi ko, hindi po ito, pero darating sa atin na tayong mawawala dito sa mundo. At ang tanong ko lang po sa inyo, no, siguro magugulat kayo, ang stranger magtatanong sa inyo na saan kaya kayo papunta pag nawala kayo dito sa lupa. Sabi niya, okay lang sir, hindi ko naman iniisip, tsaka tama yung tanong nyo. Pero ang sagot niya sa akin, langit po ako. Wow, ayos, amen. Then tinanong ko siya ulit, bakit po? Sabi niya sa akin, mabait po kasi ako. You know, hindi dahil mabait ka, hindi dahil sumusunod ka sa iyong mga magulang, hindi dahil nasa church tayo ay maliligtas. According to the Bible, and as what the Bible says, all our righteousness is as filthy rags, maruming basahan. And we are saved according to Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. By the washing and renewing of and regeneration of the Holy Ghost, doon tayo nalilinisan mula sa ating mga kasalanan. No? And it's always dahilan sa atin, and it's the very reason, pinakadahilan natin kung bakit dapat na nakikita natin ang paglilingkod and stewardship dahil ang lahat ng bagay na nararanasan natin sa mundo, lalong-lalo na ang kaligtasan na binigay ng Panginoon, ay libre. No? Libre nating natatamasa, libre nating natanggap, at ang gusto ng Panginoon sa atin is to serve, to give back to Him what He deserves. No? Alam ba natin, deserve ng Panginoon? Alam natin yan. No? Deserve ng Panginoon. And kaninang umaga nga, pinag-usapan natin ang tatlong deserve ng Panginoon. Ano nga yun? The best of our
love. At ulitin ko, ang Colossians chapter 3, hindi lang ito directly nagsasalita na agad-agad sa Panginoon. No? Kung babasahin natin ang verse number 17, papunta sa 21, it is loving tayo. At ang mga taong nakapaligid sa atin. Napakahirap gawin ang pagmamahal, lalo na pag may mga sakit tayo. Nito, no? Mga aray ko. Ganyan ba, no? Yung people, no? Masakit. Lalo na pag hindi tayo binibigyan ng junk foods ng ating kaibigan. Hindi po, no? Hindi tayo pinagbibigyan sa ating mga gusto. Mahirap mahalin. Lalong-lalo na, mahirap magmahal pag ikaw ay nasaktan talaga. Sinaktan ka na, mamahalin mo pa. Grabe naman tong Bible, Lord. Sinaktan ka na, mahalin mo pa. But ulit at ulit nga, no? The Bible reminds us, servants at kahit sino paman, wives, husband, children, do it. And whatsoever ye do it as unto the Lord. At kung gagawin mo man lang, do it heartily. Not half-heartedly, but wholeheartedly, as to the Lord and not unto men. And kaninang umaga, pinag-usapan natin, always, ano nga yun? Give God our best. No, ulitin ko po, ang pinag-usapan sa Colossians chapter 3, hindi agad-agad na, Lord, ikaw ang paglilingkuran ko, ikaw yung mamahalin ko. Tinuro muna ng Panginoon sa atin that tayo dito, sa loob. I am glad ang mga young people kanina naririnig ko. I hope it will be the start, no? It is the start na kayo, mga young people, no? Kayo ang magsimula na kayo mismo magmahalan. Pag may problema man sa loob, aayusin. Hindi tayo puro kantahan lang dito, hindi puro masaya lang ang church. Kahit ang pamilya, masusubukan at susubukan tayo ng panahon. Pero kung ano man ang gagawin daw natin, do it as unto the Lord and not unto men. Amen? Naintindihan po natin? And if you are going to do it with all thy might, with all thy strength, with all thy heart. Ibig sabihin, always give God what is the best. At kanina naturuan tayo na number 1, no? God is deserving or deserve ng Panginoon that we will give the best of our love. No? The best of our love. Napakahirap gawin ang isang bagay kung gusto natin na maranasan natin itong pagmamahal ng Diyos, pero ikaw mismo, ayaw mong magmahal sa kapwa mo. May bata pa ako, narinig ko na yung awitin. No? If you don't love God, then you don't love your neighbor. If you got to forget him, if you never have mercy, if he gets into trouble and you don't try to help him, tapos sasabihin mo, Lord, I love you, Lord. Sinabi ng Bible, you are hypocrite. Sabihin mo, mahal na mahal ko ang Panginoon, pero ang tao na nasa paligid mo, hindi mo nga mabigyan ng pagmamahal. Sabi pa nga sa Sunday school natin kanina, it is just like a tinkling cymbal. Kahit na ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at ipakain mo sa pobre, kahit ibigay mo yung katawan at para sunugin, kung walang pagmamahal, it is all in vain. Walang kwenta. The best of our love, the best of our life. No, ang ating buhay. Kung may buhay man tayo, salamat sa Panginoon at ibigay natin to paggamit sa Kanya, best natin. No? Kaya isang reminder din sa atin, lalo na sa mga men, masarap talagang kumain, no? Masarap kumain. Darnel, no? Masarap kumain. Parang yan lang pero parang yan lang ang hindi ko naging bisyo talaga. Kain, no? Hindi ko Dapat akong kumain ng kumain, gusto ni Eunice na tumaba ako. Pero ayoko eh. Sa kanya yun, akin, no? Pero the best of our life. Kaya isang reminder sa atin, alagaan natin ang ating mga katawan. No? May mga umuubo-ubo kanina. No? Narinig ko, may mga umuubo, may mga bumabahing.
Alagaan nyo, lalo na sa ngayon, maulan ang panahon. Doble ingat. Sabi ni John Lloyd, no? Ingat. No? But, hindi lang sa pag-iingat, but God wants us the best of our life as in totality. Hindi lang natin sinasabi na sa church, ayusin ko. Sa pamilya ko, ayusin ko. Kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Maganda, isipin natin, napagandang ayusin natin ang ating mga pag-aaral. Amen? Ayusin natin sa ating mga trabaho. Ayusin natin bilang husband, as wife, as children, as a member of this church. Pero kung may aayusin man tayo, first and foremost, huwag nating kaligtaan na dapat number one is for the Lord. No? At pangatlo is the best of our labor. Kung may gagawin man tayo, the Bible says, do it with all thy might. Gawin natin sa lahat ng ating kakayanan. Huwag yung petiks-petiks lang. And kanina nga, we're being reminded na huwag tayong SSS. Maganda mag-invest ka sa SSS, pero bilang Kristiyano, huwag tayong SSS. Ano nga yun? Saved, seated, and satisfied. Kontento na lang tayo. No? Kahit masikip man tayo dito, huwag tayong makontento. Magbahagi tayo. Marami pang mga taong hindi nakapakinig ng salita ng Panginoon. I-share natin sa kanila. Kanina ni-remind tayo ni Brother Arnel, no? May mga tracks doon sa likod. Kung ipis ang magbabasa nun at maliligtas ang ipis, sisigaw si Ayi sa langit at tatawa si Gab. No? Bakit? May ipis sa langit eh. Ay! Kasi binasa niya eh. Nag-tracks, naintindihan niya eh. No? Kailangan palang tanggapin ng Panginoon. Gawin ng ipis. Kaya maraming magsisigaw sa langit, no? Sister Aida, Sister Lenry, no? Si Ishang, sisigaw yan. Kaya may sigawan sa langit. Kaya huwag nating hayaan may ipis na magbabasa. No? Ipamigay natin. Amen? Amen? Ipamigay natin. No? And if we're going to give our best sa ating labor para sa Panginoon, kung pupunta tayo sa church, best ang suot natin. No? Best. Suot, puso, maayos. Mukha, kahit hindi na maayos siya, ayusin natin. No? Ang ating katawan, kaya hindi lang siya Sunday. Sabi nga ni Andoy, mahirap pala pastor pag Wednesday na papraktisin ang violin. Araw-araw. At lalong-lalo na pag Sunday ka lang prepared. No? Kaya always dapat handa tayo. The best, kung pupunta sa church, best natin. No? Kung magbibigay tayo, best natin. Amen? Huwag tayo yun sa punit-punit na 20. No? Hindi pa ako nag-preach, no? Wala pa, introduction at review lang kung ano yung kanina. Pero ulitin ko nga, may kwento dati, no? Nag-uusap daw yung mga pera. Hindi ko alam kung nakwento ko na to dito. No, nag-usap daw mga pera. Sabi ni 1,500, cool lang kami. Cool. Kasi nasa aircon kami, nasa malls kami. Cool lang sila. Si 50, si 100, sabi nila medyo mahirap sa amin pero okay lang din. Nasa mga bus kami, nasa kung saan-saan na medyo okay lang. Ang mga 20, sabi nila, mas okay kami, mas banal kami. Mas masaya kami. Bakit? Nasa offering box kami. No? 20. Huwag nating tipirin ang ating Panginoon. No? Hindi naglilimos ang Panginoon natin sa atin. At alam nyo, kung ibibigay lang natin sa Panginoon, wala namang mayaman talaga sa atin dito. No? Wala namang mayaman talaga sa atin dito. Alam nyo, once I started supporting missions and even dati may first fruit kami. I'm really glad. Bata pa ako, may first fruit na kami. At tinuruan kami. At marami sa mga church members, kasi nauso yung kapa. Hindi ko alam kung nauso ba yun dito. No? Kapa Regen. Nauso yun sa atin, Yabili, no? Yabili. Na maglalagay ka ng 1,000 times 300 ang darating sa'yo. So, makakatanggap ka ng 3,000. Maglalagay ka ng 100,000, darating, makakatanggap ka ng 300,000. No? At dahil sa ganun, nag-commit yung iba sa amin. No?
Pastor, sa akin, 100,000. Pastor, sa akin, 150. Saya ko. Paldo. Lalaki yung church namin. Pero biglang nawala. Nawala. Nagsara ang kapa. Nagkapakapa ang mga tao tayo, no? Hindi nila alam gagawin. Nag-promise kami sa Panginoon. No? But isang paalala nga sa atin kanina, pag nagsabi tayo sa Panginoon, huwag yung mga bagay na hindi tayo maging consistent. Na hindi natin kayang gampanan, and we'll do it out of faith and out of love. Hindi may inaasahan na tayo, inaasahan ako matatanggap ko 300,000, bibigay ako. Out of faith. Pananampalataya, hindi naman masamang mag-commit ng malaki. And I hope we'll be challenged na, Lord, this is my commitment sa'yo. This is my giving. This is my tithes para sa'yo. Hindi to akin, Panginoon. I'm just a steward. And I want to be a good steward, kaya ibabalik ko to sa'yo. Pero let's do it by faith. For without faith, it is impossible to please God. We cannot please Him kahit gaano kalaki ang ating offering. If we'll just do it on our own. Tsaka dito, kaya ko, we cannot please God. No? At ngayong hapong ito, anyayahan ko po once again tayong tumayo, no? Verse number 23 to 25 ang ating babasahin. Colossians chapter number 3. Verses 23 to 25. Dalawa lamang tayo ngayon, the best of our liberality, the best of our loyalty. First, or Colossians chapter number 3, 23 to 25. Andiyan na po tayo? Amen. Sabay po natin basahin. Ready? And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that the Lord shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Ulit sa 24 and 25 tayo ay binigyang turo ulit ng Panginoon at paalala that what you sow is what you reap. No? Kung anong itinanim mo, aanihin mo. But focus tayo sa verse number 23 and pag-uusapan natin ang dalawa. The best of our liberality. It's about giving. No, pagbibigay, liberality, and deep commitment, which is loyalty. Let's pray. Panginoon, thank you for this afternoon. We pray, Father, once again, kayo po ay mag-bless sa amin ng katalinuhan na maintindihan namin ang inyong salita. Lord, salamat sa mga awitin at kahit paman, Panginoon, sa last namin na inawit kanina that there is joy in serving Jesus. For Father, hindi namin alam kung anong gagawin namin dito sa mundo without your word and without your guiding hand sa aming buhay. O Lord, by this text, naway maturuan kami ulit, mapaalalahanan at magabayan ng inyong salita na kung saan we'll do service, the best service na gagawin namin para sa inyo, Panginoon, which is, Lord, you are deserving. Kayo ang nararapat na bigyan. Kayo lamang ang nararapat na paglingkuran ng ganito, Panginoon. Lord, challenging ang bagay na to sapagkat hindi ka namin nakikita, Panginoon. Pero Lord, according to Thy Word, according to many witnesses, and even the best is experience namin sa aming buhay, na kayo ay totoo, kayo ay buhay, at kayo ay nagpapatuloy na nagbibigay biyaya sa mga taong sumusunod sa inyong salita at nagbibigay ng mataas na pagkilala sa inyo, Panginoon. Lord, bless us once again this afternoon. Punuin niyo po kami ng banal na Espiritu at kahit pa, Panginoon, we pray that I can preach, Panginoon, according to Thy will and from your word, Panginoon. We are nothing apart from you. In Jesus' name, amen. Maaari na po tayo makaupo. No? Salamat sa Panginoon. The best of our liberality. It speaks of giving. Maraming mga tao, we are thinking that we can only give if may ibinigay na ang Panginoon sa atin.
Lord, pag marami na akong pera, that's the time I will give. Gusto naman natin na marami tayong pera, amen? Gusto natin, except lang kung ayaw nyo. Ako, gusto ko maraming pera. Masaya tayo pag maraming pera. Pero maraming tao magsasabi sa mundo, that's the time pa lang. Pastor, wala pa talaga ngayon. Alam nyo, always and always, every Sunday, pinapaalala sa atin ni Brother Ernel. And sinasabi ni Brother Ernel sa atin na the church giving and offering is intended only for members of this church. Pero kung sino man ang hindi, you can freely give. At isa sa nababanggit, no, lalo na sa prayer, Lord, i-bless nyo po ang mga meron at sa mga wala ay i-bless nyo pa. No, hindi ako naniniwala na wala tayo. Kahit mga bata, kahit sa mga bata, I don't believe na hindi kayo binigyan ng Panginoon. Ulitin ko po, hindi lamang sa treasures ang pinag-uusapan natin. Hindi lamang sa talents ang pinag-uusapan natin. But kanina nga, it is the totality of our life. Pero for us to focus on this thing, ngayong hapon na ito, no? Ulitin ko, walang zero sa atin. Lahat may binigay ang Panginoon. Mapamalaki, mapaliit, biyaya yan galing sa Panginoon. No? Pero ang tanong is hindi sa natatanggap mo, but according sa pagmamahal mo sa Diyos. No, the Macedonian believers, out of their deep poverty, sa kanilang malalim, mabigat na pagiging pobre. Tingnan niya natin, 2 Corinthians chapter number 8. No? 2 Corinthians chapter number 8. Kasi ang liberality dito, it is about giving. Ulitin ko po. In verse number 1, the Bible says, moreover, brethren, mga kapatid sa pananampalataya, the Bible says, we do you to it of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that, ano sinabi sa verse 2? In a great trial of affliction, ibig sabihin may pagsubok sa kanila. The abundance of their joy, may kagalakan pa rin. And their deep poverty. Ibig sabihin pala, Pastor, hindi ang pera ang magde-define ng kasiyahan namin, ng kagalakan namin. Subukan mong iasa sa pera ang kagalakan mo. Pag nawala yan, iyak malala. Huwag nating iasa sa pera ang ating mga kagalakan, doy. No? Huwag natin. Importante ang pera. It's buying capacity, it's power, pero hindi yan magde-define ng kagalakan natin. Masaya tayo kahit wala tayong pera. Tingnan niyo yung iba, kahit walang pera, tawa ng tawa. Kulang sa mental. No? And their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Alam niyo, ulitin ko, wala naman talagang mayaman sa atin. No? Kung isipin ko lang, ang natatanggap ko every week, kulang na kulang. Lord, paano na lang mag-aasawa na ako? Tapos kailangan ko pang ibalik sa iyo, Panginoon, 10%. Mababawasan na. May commitment pa ng lahat, Panginoon, mababawasan pa. Ano pa? May offering na love offering pa. May missions pa. Ngayon, gusto namin pasalamatan ang mga stewards and naglingkod sa amin. May special offering pa. Pag may missionary pa, mag-special offering pa kami. Pero kung maintindihan natin na hindi atin to, hindi mahirap na ipakawalan to. Sapagkat ang lahat ng pinapakawalan, sabi nga ng Bible, yung mga tinapay, cast thy bread upon the waters.
And few days, mga ilang araw, makikita mo, babalik yun sa'yo. Kasi bakit? Etong riches natin, hindi to atin. Hindi to atin. And that is the most powerful thing na panglaban natin sa materialism. If we all just think of it, no? Ang mga ano ba yung materialism, Pastor? Gusto natin ng bagay, bili dito, bili doon, anong makita natin, bili, bili, bili. Ang yaman mo naman, Shopee, Shopee. Yung mayaman yung Shopee dahil sa'yo. No? Ding! Pero ang pera natin, wag nating ipagdamot sa Diyos sa pagbibigay natin. Sapagkat sinabi nga sa Bible, no, this is my favorite verse, for whatsoever or saan man yung puso mo, for where your heart or for where your treasure is, there will your heart be also. Matthew chapter 6 verse number 21. Pero sa mga baba niyan banda, and the context of it is, wag daw natin, no, wag nating i-invest ang mga pera natin or ating mga bagay na binibili on the things where moth and rust may corrupt. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung kinakain ng moth? Yung gamo-gamo. Ano bang kinakain ng gamo-gamo? Ito mga tela na to. Yung pagkain, yung mga apis, kaya masaya yan sa drawer ninyo. Kasi andyan yung pagkain nila eh. Ito mga mamahaling, magagandang barong. No? Ganda ng barong ni Tatay Peter. Salamat sa Panginoon. No? Pero hindi daw dito. Hindi daw sa mga kakalawangin. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay lilipas lang din. Kaya sinabi ng Panginoon, set your affections on things above and not on the things that are here on earth. Makikita mo, uy, ang ganda ng nabili ko. Pag nakikita kang mas maganda sa'yo, maiinggit ka pa eh. Mas maganda yung sa kanya. Akala ko ako na yung best. Pero kung ulitin natin ang sinabi ng Panginoon, ang ating mga pera ay hindi sa atin. At kahit na, di tayo makapagsabi, no? Mahirap man tayo, walang mayaman sa atin. Pero out of their deep poverty, hindi nga lang sinabing poverty. Yung mga hindi nakakain, poverty na yon. Tama? Hindi nakakain ng 3 times a day, poverty na yon. Tayo nanonobra pa. Minsan 5 beses at may midnight snack pa. 6 na. May mga stock pa tayo sa rep. Nagsusuntukan na doon. Yung iba gusto nang lumabas. Kasi ilang months na kami dito, hindi pa kami naluluto eh. Sabi ni Bip, karne ako, dapat lutuin mo na ako. No? Pero out of their deep poverty, anong sinabi ng Bible? Balikan natin siya, please. 2 Corinthians chapter number 8. How that in great trial of affliction, their abundance of their joy and deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Hindi ibig sabihin na mahirap ka, di ka pwede magbigay. Kasi eto nga, napakahirap. Ang mahirap, hindi ikaw ang mahirap. Ang mahirap ang puso natin. And the Bible says, how that in a great trial of afflictions, the abundance of their joy and their deep poverty. Alam nyo, pag natuto lang tayo magbigay, natuto tayong pakawalan ng pera natin, mas masaya tayo kaysa ingat tayo ng ingat. Hindi ko sinasabing hindi na tayo mag-keep. No? Importante yun. May mga natatago tayo at reservation sa mga araw ng sakuna, sa araw ng may problema. No? Hindi ko sinasabi na gwaldasin natin lahat, ibigay natin lahat. Kundi, meron din. No? Magtago tayo, it is wise. No? Na sa araw ng kagipitan, may nadudukot tayo. Pero hindi yun para sa iyo na lang lahat. And ulitin ko nga, no? Kung the more na nagbibigay, the more na hindi ka mag-worry na ano kakainin ko bukas. Meron pa ba? Tuition kaya ni ano? Paano na lang ang baon ni ano? Paano na lang kakainin namin? Paano na lang, Pastor? May renta pa kami. Gusto mo ibigay? Ulitin ko po,
It is from the Bible, it is not from pastor. That how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy. Masaya ba tayo pag nagbibigay tayo? No? And their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Bakit ba mas masaya? Tingnan lang natin from very famous na verse pagdating sa tithing. No? In Malachi chapter 3 verse number 10. Kung bakit hindi ko dapat pagdamutan ang Panginoon. It is the last book of the Bible. Ano bang sinabi ng Bible pagdating sa tithes natin? Malachi 3:10, no? The Bible says, "Bring ye all the tithes in the storehouse." Saan ba yung storehouse? This is the house of God. "That there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven." Sino daw nagbubukas? Ang Panginoon pala. Kaya huwag natin siya pagdamutan kasi pag di yan binuksan ng Panginoon, hirap ka talaga. "Windows of heaven and pour you out a blessing." Hindi nga lang drop buhos yan "That there shall not be room enough to receive it." This is a promise from the Lord. And anong sinabi niya sa verse number 11? "And I will rebuke." Siya mismo magpapaalis ng mga pwedeng kumuha ng mga kita mo. Alam nyo, ingat-ingat natin, tapos hindi natin binibigay sa Panginoon, binigyan ka ng sakit. Saan papunta yung pera mo? Doon lang din sa ospital. Nabangga yung sasakyan mo. Wala din. But the Bible says, if we are just going to learn and to love giving sa atin, ang Panginoon mismo mag-rebuke ng devourer. Wag ka dyan. Wag ka dyan. Doon ka sa mga hindi nagbibigay. Eto, anak ko to. Faithful to. Rebuke. Huwag ka nga dyan. "And he shall not destroy the fruits of your ground." Pastor, di naman kami nagtatanim. Ibig sabihin yan, mga kita natin at mga pinaghihirapan natin, trabaho natin. Dahil sa pagtaas ngayon ng sweldo, tumaas ang sweldo. Nasa, yun? Number 1 na tayo, or kasali na tayo doon sa, anong tinatawag doon? Mataas ang sweldo. Third world country pa rin, pero parang class ng third world country. Nadagdagan ang ating mga sweldo. Pero dahil sa pagtaas ng sweldo, marami ding natanggal sa trabaho. Tama ba? Marami ding natanggal sa trabaho. Sino nag-iingat sa trabaho mo? Sabi pa ng Bible, it is from the Bible. Hindi ito galing kay pastor. Isipin natin, gusto lang ni pastor, natasa natin. It's from the Bible. Anong sinabi ng Bible? "I will," Malachi chapter 3 verse number 11, "and he shall not destroy." Hindi niya sisirain. "The fruits of your ground." Maaaring nandyan na yung bunga Andyan na yung sweldo natin, pero pwede palang mawala lang din. "Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field." Ano yung ibig sabihin nito? Hinog, tagak na lang, lalaglag na lang bigla, hindi pa hinog. "Saith the Lord of hosts." Naway naintindihan po natin. Amen? This is from the Bible. This is not from pastor alone. At alam nyo, kailangan kong ituro sa atin to for us. Sabi pa nga ng isang pastor, "Pastor, kamusta ang pag-preach mo sa giving?" "Pastor, medyo mahirap kasi wala naman talagang mayaman sa amin." Sabi niya, "You are hindering the blessing ng Panginoon sa mga tao mo. Ikaw ang dahilan na naghihinder ng blessing sa mga tao mo. I-preach mo. Depende na sa kanila kung ano man ang reaction nila." "Pastor, mahirap po Mahirap nga, di naman natin sinasabing madali. Kaya nga, Macedonian believers, nasa hirap na sila. "But out of their deep poverty, their joy to their liberality." Mapagbigay. Ulitin ko po, hindi naman ikaw ang mahirap sapagkat pinibiyayaan ka ng Panginoon. Ang mahirap ang puso mo. Ang puso natin ang mahirap.
Ayaw nating magbigay. And God wants, if we are going to give the best of our liberality in giving, He wants us to give it genuinely. Ano ba yung genuine? Totoo tayo. Totoo. Legit. Hindi yung para tulad ng mga Pharisees na, hey, bibigay ako ha. Eto, lagyan nyo ng pangalan yan. Mga upuan, ako naglagbigay niyan. Kaya lahat, lagyan natin. Ano kakagawad? Kagawad tayo? Pastor, isang bigay tayo sa tithes natin, bigay na may tali. Pastor, saan na yun? Tanong nyo kina Sister Lenria, Sister Loida, sila may hawak. Sila nagbibilang. Minamanage lang natin yan. Pero hindi yan papunta sa atin. No? Hindi para sa gawain ng Panginoon yan. God wants us to give genuinely. Hindi na para pagsigawan pa natin na, nagbigay ako. Ang laki ng binigay ko. Pag magbibigay ka, papacoins ko yun lahat. No, 1,000 pesos, pero 1,000 yun, pero pa-coins ko para paglaglag ko sa offering. Pakak. Okay. No. Tutunog lahat, ang dami. Isipin ni brother, ang dami niyang nilaglag Claw machine. No? Hindi naman. But God wants us to give it genuinely. Totoo sa puso mo. Kasi kung hindi totoo yan, hanap-hanapin mo yan Parang sabi ni Daniel Padilla. Ano ba yung sabi ni Daniel Padilla? Hahanap-hanapin ka. No? Hahanap-hanapin ka. Dapat hindi tayo Daniel Padilla pagdating sa offering natin. No? Ikaw ay ikaw. No? Pangalawa, God wants us to give it generously. Generous. Not out of necessity. Generously. Pangatlo, God wants us to give it gratefully. No? Grateful. Habang tayo ay nagbibigay sa Panginoon, we should be grateful sa Panginoon. Lord, salamat, may nabibigay ako sa iyo. Kasi kung iisipin lang natin, mga kapatid, ito ang pagpansin pa lang sa atin ng Panginoon, malaking bagay na sa atin. Pinansin ka lang ng Panginoon, nakita niya yung kakulangan at ang trahedya na pwede mong paglagyan pag namatay ka, at pinansin tayo ng Panginoon, malaking bagay na yun. Tingnan natin, Psalm chapter 8. No? Psalm chapter 8, verse number 4. Tingnan nga natin siyang, or atras muna natin in verse number 1. No? Psalm chapter number 8. Anong sinabi ng Bible? No? Sabi ng chief musician na Pangiteth, a Psalm of David, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who hast set thy glory above the heavens. Verse number 2. Out of thy mouth, or out of the mouth of babes and sucklings, hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. Pangatlo, verse number 3. When I consider the heavens, nakita daw ng psalmist ang langit, the works of thy fingers, lahat ng nilikha ng Panginoon, the moon and the stars, how great it is, kay ganda, which thou hast ordained. Ngayon, in verse number 4, what is man? Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, ano ba ang tao? What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. Pinansin tayo ng Panginoon at hindi niya lang tayo pinansin. The Lord visited us. In verse number 5, anong sinabi ng Bible? For thou hast made him, si Jesus Christ, a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Pinansin lang tayo ng Panginoon, malaking blessing na yun sa buhay natin. Kaya kung magbibigay man tayo sa Panginoon, isipin din natin ang mga ginawa niya para sa atin. And we should give it gratefully, with a grateful heart. Dahil sa mga bagay na to, di man natin ito mabibili. Kahit milyonaryo ka pa, no? Kahit 9 million yan, wala really, no? Sarili mo. No?
Kahit ilang milyon pa yan, di mo mabibili yan. Ang pagpansin sa'yo ng Panginoon. And we should give it gladly. Huwag sorrowful. Bibigay na naman ako. Wala na namang matitira sa akin. Di ko pa nga tinatanong si Sister Lenry at Sister Aida, sinong faithful talaga eh? Sinong faithful sa tithes? Ay, hindi na para tanongin din yun. Kundi tayo dapat maging honest tayo. If we are going to give it genuinely. Give it gladly. Alam niyo, kung babalikan natin ang Malakay chapter 3, verse number 9, sabi ng Panginoon, ninakawan mo ako. How can a man rob God? For God is in heaven. Sabi ng Bible, hindi mo binibigay ang para sa Kanya. At isang paalala sa ating lahat, that we should give the best of our liberality, giving, because first and foremost, steward ka lang. Ano nga yung steward sa Tagalog? Pinagkatiwalaan ka lang. Hayaan mo na ang Diyos magtiwala sa iyo ng mas marami pa. Pagkatiwalaan ka niya. Mali ba ang Diyos na pinagkatiwalaan ka niya? No? Mali ba ang Diyos pinagkatiwalaan ka niya ng halagang yan? Sabi pa ng Bible, He is faithful in little. He'll be faithful in much. Pero kung hindi ka faithful sa maliit lang yan, hindi mo na nga binabalik sa Panginoon, pinagdadamot mo pa sa Kanya, paano ka bibigyan ng Diyos ng mas malaki pa? Steward tayo. Ulitin ko po, mali ba ang Diyos na pinagkatiwalaan ka niya ng mga bagay na yan? Hindi naman nagkakamali ang Diyos. The point is, kailangan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi nangangailangan sa tao. God is still God, even though ayaw mo. Kahit na ayaw mong sumunod sa Kanya. Sa atin, kaya kung may pagdadamutan man tayo, pagdamutan natin yung mga klase nating pasaway. Pagdamutan natin, huwag natin pagdamutan ang Diyos. Huwag natin titipirin ang Diyos. Huwag natin titipirin ang gawain ng Diyos. Sapagkat, ulitin ko po, in Colossians chapter 3, verse number 23, for whatsoever ye do, ano mang ginagawa natin, no? 3:23. Balik tayo sa ating text. Do it heartily as to the Lord. Kahit sa ating pagbibigay, we are always saying, Lord, may we give us unto you. Hindi namin iisipin na para sa church lang yan. Kundi para ito sa inyo. For you alone is worthy of these things. And not unto men. Kaya naintindihan po natin, the best of our liberality. And dahil gusto ng Panginoon na magpatuloy ang kanyang iglesia, mula sa krus, sa iglesia at sa mundo. Paano natin gagawin hanggang sa mundo kung hindi tayo marunong magbigay? Kung iulitin nga natin, hindi naman tayo yung una nagbigay. It is the Lord who gave Himself first. No? Kantahin yan sa atin ni Brother Aaron sa susunod. Magsusolo yan siya. He gave Himself to pay a debt I could not pay. When I was lost, He gave Himself to be my way. Though I deserved to be upon that cross that day, in love He took my place and gave Himself. Okay, ganda. Kaya huwag natin pagdamutan ang Diyos sa ating liberality, sa ating pagbibigayan. Lastly, I do believe gusto na natin ng last. Amen? No, it is the best of our loyalty. Marami pang L, pero dito tayo magtatapos. Loyalty. Ano ba yung loyalty? It is our deep commitment. It is our faithfulness sa Panginoon. I'll just give some text or some points out of this. No? Loyalty, deep commitment. God wants us to give our best of our loyalty in sincerity, in single-mindedness, being sold out. Ito yung sinabi ni Joshua, no? Ito yung sinabi ni Joshua sa mga Israelites.
na choose you this day whom you will serve, whether the gods which their fathers, no? Tingnan nga natin, Joshua chapter number 24, verse number 15. No? Katabihan ng Joshua, Judges, no? Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, chapter number 24. Ito ang last na chapter sa Joshua. No? Sinabi ni Joshua, "Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity." If we're going to give the Lord our loyalty, no, sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. Ano ba tong sincerity, Pastor? No? Ito yun no? Gusto natin yung mga gantong kwentuhan No? Sincerity. May nagsulat sa akin dati, high school ako. No? Sinabi niya sa akin, "Am I lover or just a friend?" Question mark. No? Sabi niya, "Am I lover or just a friend?" Sabi ko, kakaiba yung mga babae No? Alaman ko lalaki pala. Hindi. Babae. No? Hindi ko na pala palanganan. Si Si Bohol ang apelyido niya, Bohol. No? Kaya kung sinagot ko yun, nagkakabohol-bohol kami dalawa. No? Sinulat niya yun, "Am I lover or just a friend?" Hindi ko alam kung sino nagsulat. Walang pangalan. So sinagutan ko lang, "I don't know you. So, you're not even my friend." Tuldok. No, hindi ko siya kilala Hindi ko kilala kung sino nagsulat Ngayon, dahan-dahan. No, dahan-dahan, nagpapakilala siya. And every morning, 9 a.m., may kwek-kwek sa desk ko. Sabi ko, wow. And later on, sabi ko, sino ba to? Hindi ko kilala. So, sasabi ako sa room. May naglalagay ng kwek-kwek, hindi naman nagpapakilala. Later on, nagsulat siya ulit. Mga ilang araw, nagsulat siya ulit. Sabi niya, "This is to prove my sincerity and love to you." Sabi ko, wow. Consistent. Consistent. Ano ba yung sincerity? Pagiging seryoso, matapat. Ito talaga. Ito yung gusto ko. Pero hanggang ngayon, salamat sa Panginoon, hindi kami nagkatuluyan. Ulitin ko, Bohol apelyido. Isip ko, pag nagkakami, Bohol talaga. Bohol talaga. No? Pero that is to prove our sincerity. Gusto ng Panginoon, we're sincere sa ating pananampalataya. Seryoso tayo, matapat tayo. No, nakafocus ba? Ito. Hindi natitingin para sa iba kung tatanungin ko lang. No, ilan yung lalaking binigyan mo ng kwek-kwek? No? Baka maubos pera mo niyan. No? Pero isa lang. And sincere, nakafocus, seryoso, ginagawa ng totoo. Sincere. No? And in truth, in verse number 15, "If it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day." Pumili ka. Whom you will serve, whether the gods which your father have served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. That is sincerity, that is loyalty natin sa Panginoon. That is the deep commitment na pinakita ni Joshua. In verse number 16, anong sinabi ng mga tao? "And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve the other gods." Kaya dapat maintindihan natin kung kanino ka lang. Dapat malaman natin na sa Diyos lang tayo. Dapat sa Diyos ka lang. No? Alam nyo, marami mga tao ngayon, offeran lang na malaki, maganda-gandang posisyon, malalaking sweldo.
Nakakalimot na tayo sa pinakabagay at pinaka-first love natin. Kasi ang tao nagbabago talaga eh. No? Dahil sa kasiyahan, dahil sa pain, dahil sa mas maganda dito, better things, nagbabago tayo. Pero ang gusto ng Panginoon will be loyal, faithful, unmovable, no? Or pag na-offeran lang tayo ng kung ano ng bagay, iiwan na natin si Lord. Lord, nasa iyo pa rin naman ang puso ko, pero maintindihan mo naman yung Sunday ko eh. Maintindihan mo naman kung bakit wala na ako sa church, Lord, pero alam mo naman ang laman ng puso ko. Kilala pa rin kita. Sabi ni Satan, kilala ko din ang Diyos. Natatakot din ako sa Kanya. Minsan nga, dumadalaw ako sa churches, pero wala pa rin. God wants us to have a single-minded mind. Because sinabi ng Bible, double-minded man is unstable in all his ways. Dapat ang fix natin, our loyalty, our deep commitment, is para sa Diyos lang. Single-minded. Maisip natin na para sa Panginoon ang lahat. No, mahirap man ang tinatawag na loyalty. Mahirap ang loyalty. Mahirap ang faithfulness. Lalo na pag maraming mag-hi sa iyo. Hi! Hi, Marlon! No? Maisip yung Marlon, hindi. Kay Landry lang ako. Kasi papabaunan na ako nun. Kahit sa mga matatanda, hindi takas yan. Walang pinipili ang tukso. Walang pinipili na edad. Mapabata, mapamatanda. Hi, tatay. Tatay, no? Bata-bata yun. Medyo hamis pa. Wala pang kunod sa mukha. Siya na. Mahirap. Kasi ang buhay, hindi lang naman tayo lang dalawa eh. Pero it is a choice. Pagpili. At ang gusto ng Panginoon, tulad sa mag-asawa, no? Tulad sa mag-asawa, piliin mo lang yung sayo. Huwag ka nang tumingin-tingin pa sa iba at baka makikita ka pa na, uy, balik ako dito. Ito ako. Pinili ko to, mahal ko to eh. Pero mahal ko to. At gusto ng Panginoon na ganun tayo. Papatunayan natin sa ating isa't isa. Sa pamilya. Sa mga anak natin. Lalong-lalo na sa church, sa Panginoon. Isipin natin na para ito sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, lastly, dito tayo magtatapos, no? Maaga tayo ngayon. Amen. 4-5 pa lang. Malamig kasi, no? Masarap matulog. Kaiklian lang natin konti. Para makatulog si Brother Arnel mamaya. Guwi. Mag-Netflix pa to, dito matutulog eh. No? Gusto ng Panginoon, if the best of our loyalty, that we are sold out. Sold out. Ano ba yung sold out? No? The best explanation is in Daniel chapter 1, verse number 8. Daniel. Chapter number 1. Verse number 8. Naintindihan po ba natin ang mensahe ng Panginoon ngayon? No? The best for the Lord. The best for the Lord. Daniel chapter 1 verse number 8. Sold out, being sold out sa Panginoon. The Bible says, no, kung titingnan lang natin dito, ito si King Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Naghanap siya ng mga tao at mga men, in verse number 4, without blemish, well-favored, skillful in all wisdom, matatalino, maayos ang katawan ng mga tao, mababait, cunning in knowledge, and understanding science, and such the ability in them to stand in the king's palace. Naghalap ang King Nebuchadnezzar, ang hari na si King Nebuchadnezzar ng mga tao na tinatawag na best of the best of the best. Parang Men in Black yun, Brother Pat, no?
Men in black. Best of the best, sir. No? Yun, naghahanap si King Nebuchadnezzar ng matatalino, matitipuno, magagaling na mga tao. And sinabi niya in verse number 5, and the king appointed them daily. Araw-araw nakakainin nila. Ang Panginoon, ang hari ang pipili. Portion of the king's meat. And of the wine which he drank. Kung anong iniinom ng hari, yun din inumin mo. Piling hari na tayo nun, no? Kung anong ginagawa ng hari, ginagawa natin, hindi, hari ka rin. No? So nourishing them 3 years, that at the end thereof, they might stand before the king. Verse number 6. Now among these were of the children of Judah. Ang pangalan nila si Daniel, si Hananiah, si Mishael, and Azariah. In verse number 7, anong sinabi ng Bible? Unto whom the prince of the eunuch give names. Kay Daniel, Belteshazzar. At dito natin kilala ang 3 friends na sino? Si Shadrach, si Meshach, and Abednego. Pero they stood, no? Nanindigan sila. Sabi nila sa verse number 8, but Daniel purposed in his heart that he should not defile himself with the portion of the king's meat. Sabi ng hari, ako bahala sa mga kakainin ninyo. Pero sabi ni Daniel, hari, nakalagay sa isip ko at sa puso ko, mananatili ako sa pagkain namin na gulay. Mananatili ako na hindi kakain ng portion of the king. That's being sold out. Ikaw mismo sa sarili mo, sasabihin mong, no. Mahirap magsabi ng no, no? Ayain tayo ni friends, minsan laman tayo maligong pool, ipunta tayong Bataan, di tayo doon. Iwanan mo muna yung Sunday. Tatawagin ka ni assignment mo, sabi ni assignment, oy, ipapasa mo na ako sa Lunes, gawin mo na ako ngayon. Sabihin mo din, ano? But Daniel is sold out. He purposed in his heart. Nakalagay sa puso niya. Sabi niya, mahal na hari, masarap siguro yun, pero hindi ako pagpapalit ang pagkain namin. Verse number 9, anong sinabi ng Bible? No? Now God hath brought Daniel into the favor and tender love with the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my Lord, no, the king, who hath appointed your meat and your drink. Ang mahal na hari ang pumili sa iyo. Minsan, kagawad niya alam, umatras na, tatago na yung buntot natin, no? Bilang tayo, Huwag niyo nang gawin yan. Huwag na kayong mag-share ng mga bata dito. Huwag na kayong mag-solvining dito. Hindi pwede yan. Hindi. Tigil na kami, pastor. Pinatigil kami dun eh. Parang pinatigil. Hindi yung panga nasisimulan eh. Pero pag dumating yung araw na yun, tigil na kami. Hindi na kami magpapatuloy. May ibang lugar pa. No? Ibig sabihin may ibang lugar pa. But, sinabi niya dito, worse liking than the children which are of your sort. Baka mangayayat ka, Daniel. Baka manghina ka. But alam niyo ang nangyari? Sabi niya, prove thy servants, mahal na hari, prove thy servants. I beseech you 10 days and let them give us pulse. Ano ba yung pulse? Ito yung mga herbal. Ito yung mga gulay-gulay. And water to drink. Kung isipin lang natin, ang ganda na ng offering sa kanya. Kakain siya ng mga meat, inumin niya yung inumin ng hari. Pero sabi niya, I will not. Mahal na hari, thank you, pero hindi. Kung papatuloy ako, then let our countenance at the end of the day, in verse number 15, tingnan nga natin, no? And at the end of 10 days, their countenance appeared fairer. Ano ibig sabihin na to? Mas maganda ang kanilang mga kutis. Mas lusog silang tingnan. Fairer and fatter. Mas mataba in the flesh than all children which did eat the portion of the king's meat. You know,
Loyalty and being faithful to the Lord brings blessing to us. Blessing yan sa Panginoon. Huwag nating piliin at huwag nating ipagpalit ang ating faithfulness para lang sa mga bagay na kung saan sabihin ng ibang mas maganda yan, pero ang sabi ng Panginoon, no, mas maganda tong paraan ko. Pero ikaw, hindi nga, ano, mas maganda yun. Isipin ko lang, pwede man mag-teacher si pastor. Mas maganda man yun, mas malaki-laki yun eh. Pwede ko pang mag-master 1, master 2, doctorate, master 3, doctorate. Malaki yun. No? Kung pera-pera lang tayo, pero hindi tayo pera-pera lang. Kung ano man yung panawagan ng Panginoon, manatili tayo sa panawagan ng Panginoon sa atin. Huwag tayong double-minded, dapat sold out tayo sa gawain ng Panginoon. The three friends ng Hebrew, anong sinabi nila? No? Still in Daniel, no? So Daniel pa rin. Sabi nila, patawag ang mahal na hari, King Nebuchadnezzar. Nagpagawa siya ng golden statue. Sabi niya, ang lahat pag narinig, ang turotot, ang trumpet, at lahat ng ingay, pag hindi kayo nagbow, you will be thrown on the fiery furnace. Papatayin kayo. Yet sabi nung tatlo, mahal na hari, tingnan natin sa Bible, no? Daniel chapter number 3. Verse number 16. Ito yung mga kaibigan ni Daniel. Sabi nila, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thy hand, O King. But in verse number 18, this is being sold out. At sabi nila, mahal na hari, kung ililigtas man kami ng Panginoon na aming manggagawa, salamat. But if not, verse number 18, pero kung hindi man, mananatili pa rin kaming nakatayo. Will not bow, will not bend, at lalong-lalo na, we will not be burned. But if not, be it known to thee, narapat lamang na malaman niyo, mahal na hari, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. This calls for being sold out sa salita ng Panginoon. This is being faithful. No? This is being loyal. Pwede naman siguro nilang gawin na lumuhod lang sila, pero sa puso nila, inisip nila na, Lord, patawarin niyo kami, gagawin lang namin ito dahil mamamatay kami. Pero gusto ng Panginoon for us to stand, for us to be committed, for us to be loyal. Huwag na tayong tumingin pa sa iba, kundi direkta, Lord, gagawin mo to. Pero kung hindi man, mananatili ako at magpapatuloy sa inyo. This is their deep commitment. No? Ma-offeran tayo ng magagandang bagay, wala na tayo. God wants us to be sincere to our calling. He wants us to be loyal. He wants us to be single-minded. He wants us to be sold out. And ulitin ko, God deserves the best. Best. Maglilingkod na tayo. Huwag na tayo mag-holdbacks. Huwag na tayo magtira pa ng atin na, Lord, ito sa'yo, ito akin. 50-50 lang tayo, ha? God is looking for some men na tulad kay Shadrach, Meshach, Abednego, tulad kay Daniel, who are sold out, who are faithful, sincere, single-minded, without doubling their mind na ano ba ang gagawin natin. Sabi nila, kung hindi man, hindi okay. Ganon din naman eh. Tatagal, mamamatay din naman kami. Panahon lang din. But ulitin po natin, moreover, it is required. Lahat ng bagay natin sa mundo na ating nararanasan, biyaya ito at bigay ito ng Panginoon. It is required that a steward be found faithful.
a reward. May reward sa atin. So, kung mahina man ang iyong loob, palakasan mo. Palakasin mo. Biyaya ng Panginoon, kaya natin lagpasan itong mga bagay na to. For God is able. Able ang Panginoon. No? Ulitin ko lang mga sinabi ko kanina that He want a long life. Gusto natin na mahabang buhay. Ayaw naman natin mamatay pa. Gusto na ba? Mga 70 plus dyan, gusto nyo na ba? Ayaw natin. No? 70 to 70 plus, ayaw natin. No? Si nanay ni mo, malapit na mag-77. No? Kailan ba si nanay? September? 13. No? Times 2 kayo ni, 26. 77 si nanay. No? Sino pinakabata dito? Si Samsam siguro. No? Pero kahit maliit pa or bata ka pa, hanggang matanda, huwag mo na hintayin. No? Salamat tayo sa Panginoon, 77, malakas pa, masigla pa si nanay. Pero huwag nating sabihin na, Lord, pagdating na lang ng 77 ko din, doon na ako magsiserve sa inyo. Ngayon, mataas-taas pa yung potential ko. I can be an artista. Kaya ko pa mag-artista. Si Andoy, hindi na eh. No? Sayang Doy. Artista, pwede na sana mag-artista eh. Binagyan. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-artista na, mag-violinist ka sa church. Pero wag na natin. We want a long life, no? We want a long life. Wag na nating hintayin na tumanda pa tayo. But God gave us a long life, no? For us, na prayer naway natin is, Lord, I want a long life because I want to serve you longer. And if I'm going to serve you, I'm gonna give you my best. The best of our love, the best of our life, the best of our labor, the best of our liberality, and the best of our loyalty. Gusto ng Panginoon, always the best for Him. Kaya kahit ano mang gawin natin dito sa church, gawin natin with all our might, with all our strength. For we are doing it not as men pleasers, but doing the will of God for Him, heartily, as unto the Lord. No? Balikan lang natin, basahin natin, no? Colossians chapter number 3, verse number 23. I hope we're blessed this afternoon. Amen? No? Napaalalahanan tayo ulit. Huwag tayong magsawa na makinig sa paalala. Kailangan natin lahat ng paalala. Ready? Verse number 23, ready, go. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kahit anumang gawin natin, do it as to the Lord and not unto men. Give your best para sa Panginoon. Let's pray, Father. Salamat, Panginoon, sa another wave of your word. Panginoon, kung isipin lang namin, matagal mo na dapat kaming kinuha. Matagal mo na kaming pinabayaan. O kung hindi man, matagal ka na nagpadala ng curse sa amin, Panginoon. Dahil ang dami namin ginagawa, sinasabi namin para sa inyo, yet we are not doing it with all our might, with all our heart, with all our strength, with all our heart, Panginoon. Naway itong mga salita ninyo na aming napakinggan mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon, magpaalala sa amin, Panginoon, that you deserve the best para sa inyong mga tao at mula sa inyong mga tao, Panginoon. Lord, wala kang hinangad sa inyong mga tao that is evil and even unprofitable, Panginoon. Lord, sa lahat ng blessing na sinabi ng Panginoon, sa lahat ng promises na sinabi ng Bible, Panginoon, ito ay nakakabuti sa inyong mga tao. And even our ends are expected. It means it is of good and perfect will of God for His children. Lord, naway ngayong hapon ito, palalahanan kami sa dalawang bagay. Sa aming pagbibigay, ibigay po namin ito ng buong puso sa inyo.
with generosity, with gratefulness, genuine, Panginoon, and out of gratitude. Lord, salamat sa mga inyong pinahiram sa amin sa buhay na ito, na na-enjoy namin, Panginoon. Lord, alam namin malaki pa inyong gagawin sa amin, sa aming kanya-kanyang buhay, sa mga bahay, at kahit sa church na ito. Tulungan niyo lamang kami, Panginoon, na aming isipan ay hindi maging madamot sa inyong gawain at lalong-lalo na sa inyo, Panginoon. Lord, we pray and I pray na bawat isang miyembro at nakikiisa sa gawain dito sa Bethany Shiloh Baptist Mission will strive together na maging blessing kami sa bawat isa, Panginoon, maging paalala, magbigay ng payo, at magmahalan, Panginoon. Mapuno kami ng pagmamahal dito sa church. Masisimula sa aming mga pamilya, husband to their wives, wives to their husbands, the couple to their children, at kahit sa kanilang grandchildren, Panginoon. Lord, we ask for your blessing sa kanya-kanyang mga bahay. Lord, sapagkat alam namin na ito ay importante at ito ang bumubuo ng church and even a greater community, Panginoon. And Satan is on double time na para sirain ang pamilya at pag nasira ang pamilya, wasak ang lahat. But Lord, by your guidance through your word, kami ay matuturuan. And maturuan naway kami, Panginoon, na hindi maging madamot sa aming pagbibigay dahil mas higit ang aming pagmamahal kaysa sa aming sitwasyon sa buhay. Lord, also we are praying, Panginoon, that we'll be faithful and we will give our best ng aming faithfulness, loyalty sa inyo, being committed to our God alone, just like Daniel and the three friends, Panginoon, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were offered good things, great things, para sa kanilang kakainin, para sa kanilang gagamitin ng mga gamit, Panginoon. But Lord, they remain faithful sa inyo, and the outcome of it is they are far more greater sa mga taong nag-sway, sa mga taong sumunod sa hari. Lord, tulad nito makikita namin na ang Diyos namin ang nagbibigay sa amin ng blessing, ng good health, na mas maganda, Panginoon, na outcome. Hindi hawak ng isang tao ang aming buhay, ngunit ito ay hawak ng Diyos namin. Lord, help us, hindi lang sa mga bata, but also to the adults. Sinabi ninyo sa Ecclesiastes chapter number 12, remember now thy Creator. Help us, Father, to acknowledge you and to remember always the God who made us, the God who saved us and loved us and gave us so many wonderful blessings dito, Panginoon. Lord, may this month ay mapuno kami ng pag-alala sa inyong gawain dito na mas mahalin pa namin ito, Panginoon. Mas maglingkuran pa namin ang aming buhay na Diyos at mas gamitin niyo pa kami sa marami pang tao, Panginoon, na hindi nakakilala sa inyo. May our feet, may our hands, sinabi pa sa inyong salita, whatsoever thy hand find it to do it mightily. Gagawin namin sa aming buong kalakasan. Hindi namin hayaan ang mga kapatid na sila lang ay may gagawin, kundi hindi kami magpapalugi pagdating sa inyong paglilingkod, Panginoon, o paglilingkod sa inyo. Kami ay magkaroon pa ng unity, pagtutulungan sa bawat isa, totoong care sa bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, help us, Father. Habang kami naghihintay sa inyong pangalawang pagbabalik, mapuno kami ng anticipation that the Lord will one day face us and welcome us, saying, well done, thou good, my faithful servant. Thou hast been faithful in few things, but also in many things. Enter now into the joy
na inyong hinahanda, Panginoon. Lord, salamat sa living hope na binibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Father, even sa every services na meron dito sa church, Panginoon. Lord, we pray that you will bless us more at mas matutunan pa namin ang pag-serve sa aming pamilya, sa ibang tao, at lalong-lalo na ang best para sa inyo. Lord, kahit sa aming pag-uwi at sa mabibigay namin for missions at sa mga hindi pa nakapagbigay ng tithes and offering nila, Panginoon, may you bless them. Bless the gift and the giver. Kahit sa aming pag-uwi, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa amin, sa aming mga trabaho, kayo po mag-preserve, sa aming mga kalakasan, lalong-lalo na sa may mga nararamdaman, Panginoon, kayo po magpagaling sa kanila, sa mga may ubo, may sipon, kahit sa likod ni Brother Marlon, Panginoon, kayo po mag-touch na to with your healing hand. Ito ay gumaling upang makabangon at makalaban ulit sa buhay, mga pagsubok ng buhay. Even sa mga bata, Panginoon, we pray, Father, sa ilang pag-aaral, na bigyan nila ng atensyon at maging seryoso, for you want us to give our best, hindi lang sa pagdating sa church, but in everything we do. So Lord, I pray itong mga kabataan na ito, ay pagbutihin nila ang kanilang mga pag-aaral and maging kagalakan para sa kanilang mga magulang. Even sa mga magulang, Panginoon, help them sa pag-train ng kanilang mga bata. Hindi nila pabayaan, hindi nila papasakitan, at hindi nila i-provoke, Panginoon, but nurturing them in love and in sincerity, serving the Lord at in fear of the Lord, Panginoon. Lord, salamat sa hapon na ito. Kayo po mag-preserve ng aming mga buhay, good health, protection, and even paman sa bagyo, Panginoon. We pray, Father, ito ay lilipas na at hindi pa makasira na marami pang buhay. We even pray for our government, for the Philippines, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga nangyayari ngayon sa aming gobyerno. Pray, Father, ikaw naman may hawak na itong lahat. Hindi namin hawak to. But Lord, alam po namin lahat ay may aral na dulot sa amin at ito ay pagtiwala sa inyo at hindi sa mga nakaupo sa taas, Panginoon. Lord, nabalik po namin lahat ng papurit, pasasalamat sa inyo. Salamat muli sa inyong salita, sa bawat isa nandito ngayon. Kayo po mag-bless sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa lahat.